Wow, Wewe. Mas lalo kang gumaganda ngayon. Kung hindi ka pa sikat at kasal, matatakot pa kung baka maakit ka ni Ashing. Pupunta si Weiwei pagkatapos magpalit ng damit. Ashing, tara na rin. Tara na. Weiwei, basa ang buhok mo. I-clip ko ito para sa'yo. Salamat. Magjowa tayo. Dapat ay maging magalang ako sa'yo. Ashing, parang ang tagal ko na dito. Parang nahihilo na ako. Bumalik ka na at magpahinga. Nanghihina ako ngayon. Pwede mo ba akong yakapin? Okay. Wewe, balik muna kami. Balik muna kayo. Kailangan ko pang magbabad saglit. Mabuti na hayaan ko muna kayong dalawang magkasintahan. Tara na, Ashing. Tara na. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Ashing, iniisip kita sa lahat ng mga taon na ito. Maaari ka bang manatili sa akin? Okay, huwag kang magulo. Ashing, sa wakas nagkasama tayo muli. Matatanda na tayo. Katulad ni Wewe at Hejian ay nagawa na nito. Hindi pa natin sila nalampasan. Pinagtawanan tayo ni Wewe kagabi. Sabi mo nagawa nila? Oo, personal na sinabi sa akin ni Wewe kagabi. Ito ay isang bulong sa pagitan naming dalawang mga besties. Huwag mo ipagsabi kahit kanino. Sino bang pagsasabihan ko? Ashing, kinumpirma natin ang relasyon sa parehong araw. Hindi nila tayo pwedeng malampasan. Ano bang iniisip mo araw-araw? Maging tapat ka. Ashing, mahal na mahal kita. Iniwan kong lahat para sa'yo. Hindi mo dapat baguhin ang iyong isip. Kung hindi, hindi ko malalaman kung anong mali ko. Weiwei, Huwag magmadali. Maaaring kailangan ko ng ilang oras para mag-adjust. okay lang Weiwei. Ayaw kong pilitin kang gawin ito. Pwede bang makipagtulungan ka sa akin ng konti sa harap ng publiko dahil lalaki din ako at gusto ko? Naiintindihan mo ba? Simula nung nangako akong makakasama kita. Tapos sisikapin talaga kitang tanggapin. Sinusubukang umiibig sa'yo. Okay. Sagutin ko muna to. Parang nahihilo na ako. Si Sheshe ay nakasuot ng sexy na swimsuit ngayon. Isang binat at isang balo. Tuyong kahoy na panggatong. Tapos na yata. Huwag kang kabahan. Ako ito. Sheng! Baliw ka! Hindi ko ito naiisip ang mga araw na ito. Lucy Sheng! Hinihiling ko na ipaalala muli sa iyo. Tapos ka na! Tapusin? Hindi ka makapaghintay na mahulog sa mga bisig ni Yijin yan. Anong ginagawa mo? Tanggapin. Hello? Nakuha ko na. May gagawin pa ako. Baba ko muna. Weiwei! Nandyan ka pa ba? Oh, Jinglei! Umalis ka na! Umalis ka na! Anong kinakatakutan mo? Pagdating niya, sakto lang tignan niyang mabuti kung paano iginuhit ang kanyang kasintahan sa aking mga bisig. Weiwei! Bitawan mo ko! Bakit ka umiiyak? Paumanhin, hindi ako magiging masaya hanggat hindi ka bumabalik.
Huwag ka nang umiyak. Namiss lang kita. Sabi ko sa waiter pagpasok ko, walang papapasukin. Walang makakakita nito. Walang tao sa loob, sir. May naglilinis. Hindi pinapayagang pumasok ang mga miyembro na hindi kawani. Okay, nakuha ko. Dapat ay bumalik na si Weiwei. Ito ay mali para sa akin. Huwag mo akong pagalitin. Saan ka galing, Weiwei? Hindi kita mahanap kahit saan. Kakatawag ko lang sa lola ko. Nagpakalayo-layo habang naglalakad at nagsasalita. Paumanhin. Weiwei, bakit namumulang mga mata mo? Okay lang. Medyo namiss ko lang si lola. Hindi na mahalaga. Maglaan tayo ng oras para bumalik at makita si Lola. Marami kang gagawin. Pag-uusapan pa natin yan. Wewe, nakita mo ba si Ashing? Hindi ko nakita. Akala ko nandito kayo magkasama. Boyfriend mo siya. Hindi ako pamilyar sa kanya. Paano ko siya makakasama? Ay, binibiro lang kita. Bakit ang sensitive mo? Ito ay kakaiba. Ashing, nasaan ka pa kanina? May nangyari sa opisina. Ano bang nangyari? Wala. Miss lang kita. Dapat sabihin mo sa akin ng maaga sa susunod. Kung hindi, hindi kita mahahanap. Okay. Tara na at kumain na tayo. Halika. Salamat mahal kong Ashing. Ano sa tingin mo sa resort na ito? Kung nagustuhan mo, sabay tayo sa susunod. Sa tingin ko, ayos lang ang pagligo sa hot spring. Ngunit, maaaring laktawan ang back rub bago magbabad. As a salt learner, hindi talaga ako nasanay. Matagal ka na sa Norte at hindi mo pa rin matanggap? Sa tingin ko, tulad ng sinabi ni Sushi sa kanyang panaginip na tula. Madali, ang karaniwang tao ay orihinal na inosente. Sumulat din si Sushi ng mga ganong salita. Kaya gusto mo ang Dufu. Gusto ko din siya. Ang kanyang mga tula ay may malawak na pag-iisip, puno ng damdaming pampamilya at bansa. Pero gusto kong sabihin kung ano ang pinakagusto ko. Ang paborito ko ay si Mr. Dungpu. Sa ulo ko pa lahat ng tula niya. Hindi mo ba idol si Sudong po? Hindi mo alam ang salitang ito. Naaalala ko, may ganyang salita talaga. Tingnan mo, matagal na akong nasa ibang bansa. Sa labas ng kapaligiran ng kulturang silangan, nakalimutan ko na nga ang mga salita ng idol ko. Oo, naalala ko nung nasa school ako. Si Shishi ang pinakagusto ni Sushi. Well, ang kanyang aparador ay puno ng koleksyon ng tula ni Sushi. Sige, punta muna ako sa banyo. Oy, gusto mo bang sumama? Well, sasamahan kita. Wewe, hindi mo sinasadya, di ba? Ano? Sushi, nang hilingin kung tulungan mo akong magsulat ng love letter kay Ajing, tinatalakay mo sa address book. Bakit bigla mo naman siyang binabanggit ngayon? Shishi, hindi ko talaga sinasadya. Ilang taon na ang nakakaraan ng mga love letter. Hindi ko na matandaan ang mga sinusulat ko. Okay lang kung hindi. Wewe, natatakot talaga ako. Nung ikaw at si Ashing ay pinaghahanap na in love ka sa kanya. Ikaw ang matalik kong kaibigan. Maaari kong ibahagi sa iyo ang anumang bagay. Si Ashing lang ang hindi makakagawa. Hindi mo dapat ako kausapin tungkol kay Ashing, okay? Shishi, masyado kang maraming iniisip. Hindi ko type si Lucy Shen. Mas gusto ko isang maamo na lalaki tulad ni Heejin yan. Hindi ko siya susundan. Hinahawakan mo. At hindi mo ito maaagaw. Alam ko, Wewe, ikaw ang pinakamahusay. Hindi dapat kilala si Sheng. Yung time na tinutulungan mo akong magsulat ng love letter. Okay? Okay. Halika na. Hey, matagal mo na bang hinahabol ang lasa ng igat? Paano kayo nagkakilala? Medyo luma na ang kwento natin. Freshman admitted that year, isang ngalan ng student union. Punta ako para salubungin ng mga bagong estudyante. Nagkataon na sinundo ko si Weiwei sa istasyon ng tren. Ang tagal kong nakilala si Weiwei. Ikaw naman. Binigyan niya ako ng letter.
Nakipag-ugnayan ng dalawang tao at nalaman na sila ay medyo angkop. Kasama kami. Isa nga siya sa 6 na talent sa campus. Huwag kang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng isang batang babae. Iba ako. Hinahabol ko si Weiwei sa loob ng maraming taon. Saka ano sa tingin mo ang tagal nung huli tayong nagkita? Kilala mo pa ba siya? Boyfriend niya ako. Hindi ko na siya kilala. Mas maintindihan siya kaysa sa mga tagalabas. Hey, ilang taon na kayong hiwalay ng pulis? Ito, wala ka bang ibang naging kasintahan sa loob ng ilang taon? Lucy Sheng, pagod na ako sa relasyon natin ngayon. Hindi mo ako mabibigyan ng kasiyang-siyang sagot. Ayoko nang maulit ito. Hindi. Kilala kita, Ashing. Wala kang ibang mahal sa lahat ng mga taon na ito. Naghihintay sa pagbabalik ko. Hiyak na hindi mo ito aaminin. Ang relasyon namin noon, kahit na siya ngayon, ay isang bagay ng nakaraan. Halika na nga, bihira na tayong dalawang magkakasama, ang magkasama. Cheers sa ating pagmamahalan at pagkakaibigan! Ang pag-inom lang ay nakakatamad. Maglaro tayo ng ilang mga laro. Okay, anong laruin? Truth or Dare. Kabilang sa mga card na ito, may hari at mayroong 3, 4 at 5 number card. Na saan ang taong gumuhit ng hari, maaari kang pumili ng alinman para sa usapang katotohanan o isang malaking pakikipagsapalaran. Kumusta naman ang confession? Maglakas loob kang maglaro? Wala akong opinyon. Kaya ko rin yan. Hindi na kailangan sabihin ni Ashin, siguradong gusto mo akong paglaruan isa. Number 3 ang pipiliin ko. Ito bang telepathy ng pagitan ng magkasintahan? Ashing, bakit ikaw ang unang gumawa nito? Nakuha mo ako. Pagkatapos ay pinili kong sabihin ang totoo at ikaw ang magtanong. Gusto mo ako? Naiinis ako kung bakit mo naitanong ang unang tanong. Sobrang nakakahiya. Gusto kita. Gwapo at talented. Personable. Maraming pakinabang sa iyo. Napakaraming bagay na hindi ko kayang tapusin na ilang sandali. Masyado kayong boring. Hindi natin mapag-usapan ng tungkol kay Weiwei. Halika, halika. Number 5 ang pipiliin ko. Gusto ko rin ang katotohanan. Maaari kang magtanong ng anumang katanungan. Weiwei, pwede kang magtanong na kahit anong gusto mo. Magtanong ng isang bagay na pribado. Masaya lang kung nasaktan yung isa't isa. Huwag mo silang saktan. Saktan ka nila pagkatapos ng ilang sandali. Hey Jen, bakit ang lanta mo? Wewe, hindi mo pwedeng ipahiya ang pamilya natin. Isang Shinya. Kung gumamit ng isang salitang upang ilarawan at tubal sa iyong isipan. Aling salitang ito? Soulmate. Ashing, bakit hindi mo sinasabi sa akin dati? Hindi mo ba alam ngayon? Ashing! Hindi na kita iiwan pa ulit. No wonder, inabot ako ng 4 na taon para mainitan ka. Oo, mura at maduming fresh cross. Paano ito maihahambig sa taginting ng kaluluwa? Weiwei? Okay ka lang ba? Ayos lang. Ituloy natin. Pagkatapos ay pipili ako ng random na isang malakas na lalaki. Pumili din ako ng number 5. Yejin yan ang nag-aasar sa wewe namin kanina. Magtanong ng pribadong tanong, ngayon ay umiikot ng tubig. Ikaw, ito ay nasa aking mga kamay. Tingnan natin kung paano ito haharapin. Natatakot ako, hindi ba? Sa kasong ito, pumili ako ng isang malaking pakikipagsapalaran. Ang isang malaking pakikipagsapalaran ay maayos. Tapos, gagawin yun ni Wewe sa harap namin ni Ashing. Bigyan mo ako ng halik. Bigyan mo ako ng halik.
Ano ba naman? Di ba couple kayong dalawa? Hindi naman ganun kahirap kumuha ng halik. Oo, normal lang sa magkasinta ang maghalikan. Ngayon, napagpasyahan mo na tanggapin ang pagkakasundo. Bakit ako magpapakatata? Sorry, lula ko tumatawag. Natatakot ako na nagmamadali siya. Wey, paumanhing, naulit mo yung sakit sa puso ni Ninya. Limitadong kondisyong medika sa kanayunan. Sinabi ng doktor na dapat siyang ilipat sa isang malaking ospital para sa operasyon sa lalong madaling panahon. Huwag ka muna mag-alala. Gagawa ako agad ng paraan para ayusin paglilipat ni Lilian sa ibang ospital. Umakyat at bumili ng tiket. Dadalhin mo dito si Lilian. Ay mayroon akong mas mahuhusay na doktor para iligtas siya. Pero, narinig ko, bayan sa operasyon hindi bababa sa isang milyon. Saan ka makakakuha ng napakaraming pera? Gagawa ako ng paraan gamit ang pera. Pero, narinig ko, bayan sa operasyon hindi bababa sa isang milyon. Ilang taon ka pala nagtatrabaho, gugugol ako ng maraming oras sa pagpapagamot kay Ninya sa mga nakaraang taon. Saan ka napakuha ng napakaraming pera? Anyway, Lucy Sheng, nasa kamay ko titik intimate video. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Kung hindi, ay magpapadala ako ng babala. anong sabi mo? Kung gusto mo pa ang girlfriend mo, kung gusto mo pa rin mapanatili ang iyong magandang imahe bilang isang abogado, bigyan mo lang ako ng pera. Pinapangako kung hindi kita guguluhin. Hindi ka yung tipo ng babae na mahilig ng pera. May nangyari ba? Ngayon lang ako tinawag ng pangalawang binan ko. Ikakasal na daw ang pinsan ko sa bayan. Ang lalaki ngayon ay nagbigay ng 880,000 bilang regalo. Hinayaan kita matulog sa loob ng 4 na taon. Ang halaga ng pera ay hindi masyadong marami. Hindi sobra. 1 million, tama ba? Ibibigay ko sa'yo. Anyway, nagkakadiri ka talaga. Mas mahal pa sa bilang sa kanal. Hindi nakakagulat mo, hindi ka mahal ng musician. Walang nakakagusto sa isang tulad mo. Ano bang problema mo, manager? Oh, ayos lang. Ibabalik ko ito. Ngunit, ibinalik mo lang ang mga kalakal. Bakit hindi ako nakatulog ng maayos kagabi? Medyo absent-minded ako ngayon. Huwag mo akong alalahanin. Punta at maging abala. Hello? Anyway, handa na ang cheque. Dali na ngayong mga bagay at palitan ng mga ito. Mabuti. Abogado Lu, dinala kung gusto mo. Anyway, pinahanga mo talaga ako. Kahit anong sabihin mo, gusto ko lang ng pera. Bigyan kita ng pera. Pero may tanong ako. Di ba ang boyfriend mo ay isang rich second generation? Bakit kailangan mo pa ito? Ikakasal na kami ni Jingyan sooner or later. Pero alam mo rin na mayaman ang pamilya ni Jingyan. Kailangan kong maghanda ng mas maraming dot. Ito ang uri ng pera na nararapat sa kanya. At ikaw, ang dami mong sinasabi sa akin. Babayaran ko ang dote. Ibigay mo. Lizeng, anong ibig mong sabihin? Inspeksyon. Ito ang video na sinasabi ko. Paano ko malalaman kung ito talaga yon? Baka niloloko mo lang ako. Ikaw? Lizeng, nagsinungaling ka. Nagdala ako ng tanghalian. Pwede ba akong pumasok? Kung ano man ang iniisip mo, huwag mong ilabas. Bakit ko ito isasara? Hindi ba binawi mo ito sa iyong sarili? Huwag mong ilabas. Ibigay mo ng pulis. Kaya, Ashing, papasok na ako. Ashing, anong ginagawa mo?
Kumatok lang ako ng matagal at hindi mo ako pinansin. Naku, inaayos ko lang ang ebidensya ng kaso. Wala akong narinig na ebidensya. Sobrang nabighani. Katibayan ng video, napakaganda. Gusto mong panoorin ng magkasama. Ashing, anong problema mo? Namanid lang ako sa pagupo. Kung manhid ang iyong mga binti, hayaan mo akong magmasahe. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Hindi ba nagdala ka ng pagkain? Tara, kain na tayo. Naging abala ko sa iyo buong umaga. Siguradong nagugutom ka. Natutunan ko to sa yaya namin. Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa nasusubukan, ikaw ang unang sumubok nito. Hindi ko gusto ang amoy ng pagkain sa opisina. Kain tayo sa labas. Okay naman. Kinuha ni Lu Zixing ang cheque na ito. Naayos din natin ang problema. Sarap. Manager, sinusundo ka ng boyfriend mo. Si Weiwei ay off na sa trabaho. Malapit na akong matapos sa trabaho ko. Sige na, hihintayin kita. Manager, napaka-considerate talaga ng boyfriend mo. Hello. Nakalista ako sa restaurant. Lilipas ang oras kung lilipas man ito ngayon. Tama lang. May sasabihin din ako sa'yo. Weiwei, di ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Anong ibig mo sabihin? Parang ganito. Nagrenta ako ng bagong bahay ngayon. Maaari ba akong umalis sa iyong bahay ngayon? Bakit ako? Ano ang hindi sapat? Hindi. Ang lola ko nandito. Gusto kong tumira kasama ang aking lola. Kaya, mas madaling alagaan siya. Ayos lang. Marami kaming kwarto sa bahay. Maaari mong dalhin si Lola at makakatulong din ako sa pag-alaga kay Lola, di ba? Paumanhin. Paumanhin. Weiwei, hindi mo pa rin mabitawan si Lu Zixing? Hindi. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi ko maaaring hayaan ang sinumang nakakilala kay Lu Zixing at ang tungkol sa pag-iraw ni Ningyan. Weiwei, please calm down, okay? Ang gusto ni Lu Zixing ay si Jingxi. Maaring walang relasyon sa pagitan mo at kanya, okay? Weiwei, gusto mo pa rin i-impress ang sarili mo? Hanggang kailan ko pahihirapan ang sarili ko? Alam kong hindi niya ako magustuhan. Hindi mo na ako masisisi. Ang bawat tao ay nagpapaalala sa akin araw-araw. Si Jihan. Paumanhin, gagawin ko pa rin ang pinapangako ko sa'yo noon. Please, wala ka talagang kinalaman sa kanya. Nakikita ko. Kaya kitang hintayin. Hihintayin kong magkayos ang mood mo. Hihintayin kong tuluyan mong bitawan si Lu Zixing. Ngunit, nais kong hilingin sa iyong mga mata na makita ako. Okay? Tara na, kain na tayo. Wait. Good night. Pwede ba akong magka-good night hug? Eh, hindi ba sila si Weiwei at kay Jie yun? Puntahan ba natin sila at kamustahin? Hindi na kailangan. Hindi rin ako pamilyar dito. Dr. Lee, kumusta ang anak ko? Ang batang ito ay sinilang na may congeniality underdeveloped heart. Malubhang aortic artesia. Ang kondisyon ay likas na komplikado. Ang pagkaantala ay napakaseryoso hanggang ngayon. Paunang pagtatansya, ang rate ng tagumpay ng operasyon ito ay hindi mataas. Dr. Lee, isa ka sa mga nangungunang eksperto sa cardiac surgery sa bansa. Sana makahanap ka pa ng solusyon. Huwag gawin ito. Naiintindihan ko ng mabuti ang iyong kalooban. Ngunit ang doktor na ito ay hindi isang diwata. At ang iyong anak na babae ay masyadong bata. Ang sitwasyon na pagitan ng mga mata masyadong di magkapareho. Hindi ko pa ito naibigay. Ikaw, naoperahan ka na ba? Mayroon ka bang iba pang mga ideya?
Siya nga pala. May isang propesor na nagangalang Song Dizong. Nakatuon siya sa sakit sa puso ng mga bata. Sobrang busy niya. Lumilipad kahit saan buong araw. Kung may paraan ka kung paano mahanap mo siya, ang bata ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Dr. Lee, para sa mga anak ko, hahanapin ko talaga si Professor Song. Okay. Mama! Ani, hindi ka pa ba komportable kapag nagising ka? Mama, hindi naman masamang pakiramdam ko. Masakit pa ba dito? Hindi ka pa ba naboboard? Kaunti. Pero mama, hindi ito masakit. Paumanhin. Ang iyong ina ay isang incompetent na ina. Hindi. Ikaw ang pinakamagandang ina sa mundo. Siguradong makikipag-ugnayan ako kay Professor Frank para kay Ninian. Hilingin sa kanya iligtas ka. May isang propesor na nagangalang si Song Dizong. Palubhasa siya sa mga sakit sa puso ng bang may paraan ka kung paano mahanap natin siya. Batay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kaya lang sobrang busy ni Professor Song. Madalas lumilipad sa buong mundo. Ordinaryong tao. Mahirap subaybayan ng kanyang kinaroroonan. Sisi ay ipinanganak sa isang medikal na pamilya. Ay isang sikat na doktor sa iba't ibang larangan. Dapat may paraan siya para mahanap si Professor Song. Basta. Lucy Sheng, ito ay isang love letter na sinulat ko sa iyo. Gusto kita. Shan Yue, hindi ka pa naman nagsusulat sa love letter sa pulis, di ba? Uy, halatang gusto mo rin si Lucy Sheng. Ikaw ang halatang masaya nakipag-usap sa kanya. Bakit mo gusto magpagawa ng damit pangkasal para sa pulis? Masyado ka bang nag-iisip? Sese, pakina ng boses mo. Siya ang unang nagkagusto kay Lucy Sheng. Hindi ko magawa. Dito papasok ang usapin na aking matalik na kaibigan. At saka, ang pagkagusto sa kanya ay sarili kong negosyo. Huwag sabihin sa pulis. Let me see, ikaw ang kinidat ng pulis. Ang pinakaayaw ko ay yung tipong mapagkunwari niyang tao. Sese, huwag mong sabihin yan. Mabait siya sa akin. Na-brainwash ka na yata sa kanya? Well, isang tao lang ang mapipili namin ni Jingshi. Best friend? Sino ang pipilian mo? Isipin mo, huwag kang ganyan. Shan Yue, huwag makipagkaibigan sa mga tanga. Simula ngayon, sirain na natin ang ating pagkakaibigan. Pumunta ka, mag-isang baka at kabayo para kay Jingshi. Pero, doon nasira ang pagkakaibigan namin ni Sasa noon. Tutulungan niya pa ba ako? Sino to? Hey, Sasa. Ako ito. Oo. Sasa, mahilingin akong pabor sa'yo. Ikaw lang makakatulong sa akin ngayon. Mama! Mabuti, magsasarita ko tungkol sa partikular na sitwasyon pagkatapos ko makipag-usap sa taong sangkot. Okay ka lang ba? Hindi dapat tumatakbo mag-isa mga bata sa ospital. Uncle, hindi ko mahalap ang nanay ko. Naliligaw ka ba? Saang ward ka nakatira? Ibabalik ka ni Uncle. Hindi ko alam. Anong pangalan mo? Uncle, ang pangalan ko ay Nyan. Anong pangalan ng iyong mga magulang? Naaalala mo pa ba ang numero ng telepono? Walang ama si Nyan. Tanging nanay at lola. Si Nyan ay isang matalinong bata. Siyempre, naalala kong phone number ng nanay ko. Ang pangalan ng aking ina ay... Yan! Pumunta lang ako sa toilet. Ba't tumakbo ka? Takot na takot ako. Pasensya na po, Lola. Alam ko na mali ako. Lola, mabuting tao po si Uncle. Dinadala ko pabalik sa ward. Magpasalamat ka kay Uncle. Salamat, Uncle. Huwag mong hayaang mag-isang bata. Saan-saan kasi tumatakbo ang bata. Kung sakali makatagpo ka ng masamang tao, huli na para magsisi. Mamaya na lang. Oo, tiyak na hindi. Sa tingin ko yung masama ang pakiramdam niya. Pwede ko bang itanong kung may sakit ka? Guys, ang batang ito ay ipinanganak na may sakit. Hypoplasya siya ng puso. Ginagamot ko siya nitong mga taon. Sa pagkakataong ito, ay dumating kami sa malaking ospital ang naging resulta. Yan, magpaalam ka na kay Uncle. Paalam, Uncle. Paalam. Hindi ko alam kung bakit. Malinaw na itong una naming pagtagpo. Ang batang ito ay nagpaparamdam sa akin na hindi mapaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit. Yan, gumaling ka kaagad.
Yan, saktan mo lang ako kapag naubusan ka na. Sa susunod, huwag kang tatakbo. Hindi kita mahanap. Malulungkot si mama. Pasensya na po, mama. Hindi na ako maglakas loob na gawin ito. Humiga ka at magpahinga saglit. Babalik ako sa iyo mamaya, okay? Ito sigurong nangyari. Mr. Yang, naiintindihan ko ng pangunahing sitwasyon ng kaso. Babalik ako at ayusin ito. Kukontakin kita mamaya. Ito ang batang may sakit sa puso. Uncle! Dumaan lang si Uncle. Pumunta lang ako para makita ka. Nasaan ang mga pamilya mo? Lumalabas lang si mama. Babalik sa lalong madaling panahon. Masyadong irresponsable ang mama mo. Iiwan ka mag-isa dito. Uncle, huwag mong pagsalita ng ganyan ng nanay ko. Hindi madali para sa akin ni Nana palaki na akong mag-isa at ang aking sakit ay nagkakahalaga ng maraming pera. Sobrang busy ng nanay ko dahil sa akin. Tapos walang sinabi ang mga magulang mo. Pero alam kong hindi talaga ako gusto ni Papa. Ayaw niya sa akin. Hindi siya pumunta para makita ako. Paumanhin. Si Uncle ay mukhang hindi na siya dapat magtanong pa ng marami. Ayos lang. Si Ninyan, Mama at Lola ko. Napangaraming tito at tita na nagkagusto sa akin sa ospital. Sobrang nasiyahan. Napakabait ni Ninyan. Kung pwede lang magkaroon ng isang katulad mo si Uncle, magdadala si Uncle ng regalo para kay Ninyan sa susunod na darating siya. Totoo ba? Siyempre totoo, ngunit kung aalagaan mong mabuti ang iyong sarili, pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng iyong lola at ina. Pinky promise? Bakit hindi mo ko nakikilala? Sase, kung ano ang nangyari noon, pasensya na, napakaraming taon ang nakalipas. Bakit mo nabanggit? Bata pa tayo noon. Bata at masigla. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Halika na at dalhin mo ako para makita ang iyong anak. Sase, dito nakatira si Nyenyen mula nang siya ay ipinanganak sa ospital. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mama, bumalik ka na. Ani, gumising ka na? Magaling ka na ba? Hindi ako tumakbo palabas ng bahay. Si Uncle lang dumating para makita ako. Darating si Uncle at bibigyan ako ng mga laruan bukas. Uncle? Sinong Uncle? Yan, hindi ito ang kanayunan. Ang mga kapitbahay ay pawang hindi kakilala. Ito ay isang malaking lungsod. Mayroong maraming masasamang tao. Mabuting tao si Uncle. Iniligtas niya ako nang ako ay nawala. Tama yan. Yan. Next time, pagdating ni Uncle na yon, si Mama, lubos na nagpapasalamat sa kanya. Okay? Okay. Si Ninyan ay mukhang eksakto mas maliit na bersyon ni Lucy Sheng. Hindi talaga alam ni Lucy Sheng. Bali ang batang ito. Sa labas tayo mag-usap. Pwede ka bang humiga at magpahinga sandali? May pinag-uusapan lang si Mama at Tita Yo sa pintuan. Tapos, hindi ka na lalayo. Humiga ka muna. Okay. Wei, di ba sabi mo noon, siguradong hindi mo sisirain si Lucy Sheng at ang pulis? Paano nangyari si Ninyan? Ito ay isang aksidente. Senior Lu? Shan Yue, wala akong mahanap na paliwanag. Ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Sabihin mo kung nasaan siya. Hindi ko alam. Bitawan mo muna ako. Dapat alam mo, nagmamakawa ako sa'yo. Maaari mo bang sabihin sa akin? Bitawan mo muna ako. Sabihin mo sa akin.
Siguradong nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Binigyan niya ako ng napakatinong tao. Matino at cute na bata. Huwag kang mag-alala, ang tatay ko at si Professor Song na matalik na magkaibigan. Nakikipag-appoint talaga ako kay Professor Song at pagalingin ang anak mo. Salamat. Hey, Weiwei, nasa tindahan ka ba? Susundin kita. May business reception ngayong gabi. Sumama ka sa akin. Naku, medyo hindi ako komportable ngayong araw. Hindi ako pupunta sa tindahan ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Weiwei, okay ka lang? Medyo nilalamig lang ako. Huwag kang pumunta sa tindahan. Hahanapin kita. Sino yun? Siya si Jenyan, ang current boyfriend ko. Masyadong maraming nangyari kamakailan. Ipapaliwanag ko sa iyo nang mabuti kapag may oras ako. Ayos lang yan. Kung may gagawin ka, gawin mo lang. Weiwei! Weiwei! Narinig kong sinabi ni Heijin yan na masakit ka. Hindi mo sinabi sa akin kung seryoso. Medyo malamig lang. Panahon na rin ang trangkaso para sa akin. Hindi mo maaaring baliwalain kahit isang maliit na sipon. Weiwei! Ang ganda ng damit mo. Hindi pa kitang nakitang nakasuot nito. Bumalik ka. Binigay sa'yo. Buksan at tignan mo. Ngayon ipakita mo sa akin na isusuot mo ito ngayong gabi. Halatang sa iyo ang mas maganda. Palagi akong maganda. Sanay na ang lahat. Mas lalo kang gumaganda. Ang lasa ay lalong gumaganda. Nagsuot ka rin ng pabango ngayon? May boyfriend na talaga siya. Alam mo kung paano dapat pangalagaan na isang babae ang kanyang sarili. Hindi ba? Maaari. Ayaw kong dadalhin ng hinaharap sa cocktail party na ito. Mas gugustuhin ko pang itago sa bahay at mag-enjoy. Jihiyan, nakakadiri ka. Ang pag-ibig ay dapat sabihin ng hayag. Ang mga batang babae nangangailangan ng isang pakiramdam. Itago mo sa puso mo. Paano ito mararamdaman ng iyong kasintahan? Sa tingin mo, Abogado Lou. Sa tingin mo, Abogado Lou. Si Mr. Fang ay nagsasalita tungkol dito. Kailangan ko pang matuto na higit kay Mr. He. Lawyer Lou, nagbibiro ka ba? Ikaw ay isang mahusay na talento. Siyempre, hindi na kailangan dami kasing babae naghahabol sa'yo. Dahil may mga kaibigan kang tumatawid sa ilog. Nahihiya ako sa sarili ko. Bakit ba dapat maliitin si Mr. He? Depende sa iyong karanasan sa buhay. Kulang pa ba ang babaeng humahabol sa'yo? Sayang naman tong mahinang to. Gusto ko lang pakasalan si Weiwei. Okay. Tumigil na nga kayo. Kanina pa tayo nakatayo at nag-uusap. Pasok na tayo. Masaya si Weiwei mamaya. Huwag mong palampasin ito. Pero hindi ako masyadong magaling sumayaw. Hindi mahalaga. Nandito pa rin ako. Kaya kitang isayaw. Jin yan. Nagsasawa na yan sa'yo. Maghintay mamaya. Kami ni Ashi ang magiging hari at reyna sa dance floor. Tara na. Okay lang. Huwag kang kabahan. Anong gusto mo? Hindi talaga ako marunong sumayaw. Paano kung humalap ka ng ibang sasayaw sa'yo? Maaari akong pumunta doon at umupo at maghintay para sa iyo. May, ako ang boyfriend mo. Piling mo sa akin na sumayaw sa iba. Bakit wala ka nang pakialam sa akin? Hindi ko sinadya yun. Ayos lang ako. Di ka na. Hindi ba sa tingin mo ito ay mabuti? Halatang magaling ka. Hindi lang confident. Palitan ng 50,000. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano naman ang meron sa exchange dance? Hindi ba karaniwan ito sa mga dance party? Maaari mo itong baguhin muli. Bitawan mo ako at tumahimik. Hindi mo sinasadyang nalinlang ang galaw ng mga paa ko ngayon. Weiwei, napakaganda mo ngayon.
Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang. May problema ka. Pasensya na. Hindi ako katulad ni Jengshi at nasanay bilang isang babae sa murang edad. Hindi ko talaga kayang sumayaw. Kalimutan na natin to at huwag na nating patagalin. Bakit ganito ang suot mo ngayon? Maaaring lumitaw ang palda sa aking katawan. Naaalala mo pa ba? Kapag isinuot mo ang palda na ito, umuupo akong kasama ka. Mr. Lu, tapos na tayo. Magpakita ka ng paggalang. Paggalang. Ganito. O ganito. Power outage? Palitan ng 5 klase. Wei, dahan-dahan. Wei, bakit ang gulo ng buhok mo? Parang may tumama sa akin nung nawala ang kuryente. Wei, anong nangyari sa'yo? Parang nasprain yung ankle ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Huwag kang gumalaw ngayon. Dadalhin kita sa tabi. Ashing, anong tinitingnan mo? Wala. Paano kapag nagpalitan lang kami ng mga kasama sa sayaw? Sumayaw ka kasama si Wewe saglit. Diba napakaganda niya? Bakit? Nagsiselos ka? Oo, kaunti. Napakaganda ni Wewe. Hindi siya masyadong magaling mag-bass nung siya ay nasa paaralan. Nakita kong napakaganda niya. Ngayon ay maaari na siyang mag-bass ng higit pa kaysa dati. Mukhang mas maganda yung sayo. Anong gusto mong sabihin ko? Ashing, sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe? Anong gusto mong sabihin ko, Ashing? Sa layuning kahulugan, sinong mas maganda? Ako o si Wewe? Nag-alinlangan ka? Hindi mo ba talaga iniisip na mas maganda si Wewe kaysa sa akin? Hindi. Bigla na lang akong may naisip sa trabaho. Ashing, masasabi ko sa iyo, nagiging mahinhin ako kapag sinabi kong maganda si Wewe. Hindi mo mararamdaman ng ganito. Kung hindi, magagalit ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ito mangyayari. Okay? Tara na. Ayos lang. Subukan mo igalaw ito. Buti na lang konting sprain lang, di sasakit ang kalamnan mo. Bibili ako ng isang bote ng mga stickers sa aking pagbalik. Tanda na gamitin ang mga ito kapag bumalik ka. Salamat. Sabihin mo ulit salamat. Magagalit ako. Boyfriend at mag-girlfriend tayo sa simula. Hindi na kailangan maging ganito. Wei, sa isang kasap mata, lahat tayo ay nakatapos ng maraming taon. Naaalala ko pa nung nasa school tayo, sa kang talentadong babae sa literary club. Merong ilang mga lalaki sa grupong ito na interesado sa'yo. Sadyang wala lang talaga akong lakas ng loob para umamin sa'yo. Paano ito posible? Napakatanga ko noon. Napaka-unpleasant ng pagkatao ko. Paano may makagusto sa akin? Wei, hindi mo ba alam? Maganda ka. At mayroon kang isang kawili-wiling kalooban. Naaalala ko pa rin ito hanggang ngayon. Ito ay pagdiriwang ng literary club. Bumigkas ka ng tula. Ito ay ang I Like You Silently ni Ruda. Gusto kong tumahimik ka. Para kang nawala. Nakinig ka sa akin mula sa malayo. Hindi ka mahahawakan ng boses ko. Parang nilipad ang mata ko. Parang isang sa iyong bibig.
Si Neruda, sama ang 20 tula ng pag-ibig at isang tula ng isang desperadong kanta. Gusto mo rin ang kanyang mga tula. Zanzen siya. Kamakailan ay nagbabasa ng 20 tula ng pag-ibig ni Neruda at isang awit ng kawalan ng pag-asa. Ang paborito ko, gusto kong tumahimik ka. Iniisip ko kung nabasa ito ni Mr. Lu. Well, ikaw ang hangin, ang dakilang talento sa Miss School na nabasa ito noon pa man. Pero gusto ko pa rin kopyahin para sa'yo. Dahil gusto ko ito, nanahimik ka. Hindi, si Shishi ang may gusto nito. Ako. Sinundan ko lang si Shishi at natutunan kong ilan. Ito lang kaya kong bigasin. Okay. Gumagabi na. Hindi maganda ang pakiramdam ni Wewe ngayon. Balik tayo at magpahinga muna. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Okay, Wewe. May sakit ka pa. Bumalik ka at magpahinga ng mabilis. Tara na. Ashing, pwede bang pumunta ka sa bahay namin ngayong gabi? Paborito ni Daddy ang larong chess. Palagi ko kasi siyang pinagsasabihan na gusto kong makipaglaro sa'yo. Okay. Wewe, anong nangyari? Wala. Sumakit na naman yung sprain sa paa ko. Huwag kang umalis. Yayakapin kita.